Apat na pambihirang puting Tiger Cub sa Germany ipinakita na sa publiko. At teen heartthrob Justin Bieber gagawa na rin ng pelikula. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Good news muna tayo mga igan. Umento sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Region 10, Region 11, Caraga at ARMM. Aprobado na ay kay Labor Secretary Rosalinda Baldos. Ipatutupad ang umento 15 araw matapos itong mailathala sa mga pahayagan. 13 piso ang madaragdag sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa Region 10, 21 piso naman sa Region 11, 10 piso sa Caraga at 12 piso sa ARMM. Nasa desisyon naman ng employer at unyon ng mga manggagawa kung itataas din ang sweldo ng mga empleyadong lampas ang kinikita sa minimum wage. Pamunuan ng Philippine Airlines at mga nagbitiw na piloto nagpaghaharapin ng DOTC ngayong araw. Pero habang hindi pa nare-resolba ang sigalot, nakiusap si Justice Secretary Leila de Lima sa mga piloto na pairalin ang kanilang malasakit sa bansa at bumalik na sa trabaho. Narito ang report ni Julio Segovia. Sabi ng palasyo, sa ngayon ay sinusubukan pa rin daw nilang hikayatin ng mga piloto na bumalik sa trabaho. Katunayan, nagpadala na raw ng mga emisaryo ang PAL sa mga kamag-anak ng mga nag-alsa balutang piloto. Moral suasion, and that's what we're doing now. Appeal to the sense of maybe nationalism or patriotism ng mga affected pilots. Aminado ang DOTC. Sa ngayon, ang tanging magagawa na lang daw nila ay pigilang dumami pa ang bilang ng mga nagbitiw na piloto. Kaya kasunod ng closed-door meeting ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa tanggapan ng DOTC, binigyan ng taning ang mga nag-uumpugang kampo na masolusyonan ang problema sa loob ng 1 linggo. I think we need to solve this problem this week, during this week, within the week. Pero kung magtatagal pa ang deadlock, sabi ng DOTC, posibleng magpataw na raw sila ng mga parusa. Kung mapapatunayang lumabag ang mga nagbitiw na piloto sa kontrata, pwede silang matanggalan ng lisensya. Batay raw kasi sa kontrata ayon sa PAL. Bukod sa 6-month notice bago magbitiw ay dapat din daw magserbisyo ng 5 taon ng isang piloto dahil sa training na ipinagkaloob sa kanila ng PAL. Ang PAL management naman, posibleng maharap sa reallocation of traffic rights o yung pagbibigay ng ruta ng PAL sa ibang airline company. Nangyari na raw ito noong 1998 kung kailan ipinasa sa Cathay Pacific ang ruta ng PAL nang magprotesta ang mga empleyado nito. The sanctions are there. It's like a sheath sword. It's there, but you don't use it until it is really necessary. Our feeling is we will not reach that point. At ang anilay huling bala ng gobyerno kapag lalo pang lumala ang sitwasyon, take over ng PAL. Pero ngayon pa lang, sinasabi na ng DOTC na malabo raw itong mangyari. These options are very remote, and hopefully it cannot be forced on us because we don't have the means to implement it anyway. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Kaugnay ng balitang yan, makakasap natin si DOTC Secretary Jose Ping De Jesus. Secretary De Jesus, good morning. Good morning, Igan. Opo, kung ako mananakay, ngayong umaga nanonood po ako, ano nang status na yung sitwasyon ng Philippine Airlines, Secretary? Okay. It's still ongoing, Opo. yung talks. Last night, we met with representatives of the pilot. The previous Opo. day, we met with 2 of them. Opo. Last night, 4 came. So we had a in-depth discussion of the concerns, the issues involved in this controversy. Opo. Pero kung una nagmamatigas sila, ngayon po ba medyo nagkakaroon na sila ng open mind, Secretary? Hindi naman nagmamatigas, Igan. They just Yung hinaing? wanted to have a wider consultation Okay. among themselves. And so we scheduled a second meeting yesterday or last night. Opo. We had one meeting the other day separately with the representatives of the PAL management. And we also tried to get what is at the root of this mass Opo. exodus of Opo. pilots. Opo. And
after our meeting last night with the pilots, they raised concerns that were not yet raised before. So we're again meeting with the representatives of the PAL management sometime today. Opo. The exact schedule, I don't know yet. We're still trying to set that up. Okay. Pero habang tumatakbo ang araw, medyo lumilinaw naman po yung problema, Secretary, pati yung Mukhang action. lumilinaw naman, Okay. Igan. Oo. At, Yung mga nagtatrabaho na ho, international na airlines, paano yun? Nagsisimula na ho silang kumita ron eh. Yes, actually, alam mo, what is encouraging is that sabi ng mga pilots last night, Opo. those who came to see us, that they have a good feeling that if they can resolve their differences with management, even those pilots that had gone out, some of them at least might Babalik. be persuaded to come Okay. back. Naku, Secretary. Because for them, it's not just pay daw. Oo. And they really don't want to be separated from their families as much as possible. Opo. So that is what we're trying to trace out. Pero bukod sa inaayos nyo itong mga piloto, mukhang may banta rin pong strike itong mga flight attendant. Na within 2 weeks naman to, Secretary. Yes, that is what we hear. So again, that is another another matter that needs attention. Okay. Secretary, maraming salamat po. Salamat din, Igan. Opo. Secretary Jose Pingdesos po ng DOTC. Mga piloto na nakatakdang magbitiw sa PAL, naglabas ng kanilang sama ng loob laban sa flag carrier. Isa na rito ang hindi umano magandang pagtrato sa kanila ng airline company. Narito ang exclusive report ni John Consulta. Sa eksklusibong videong ito, nasaksiyan ko ang mayat-mayang paglabas ng emosyon sa pulong na ito ng ilan sa mga nag-aalborotong piloto ng PAL. Tumanggi magpa-interview sa harap ng mga kamera ang ilang kareresign lang na piloto para raw ito sa proteksyon nila at ng mga airline na bago nilang pagtatrabahuhan. Tanging si Captain Abel, di niya tunay na pangalan, ang pinili ng grupo na magsalita para sa kanila. Proteksyon din daw niya ito dahil piloto pa siya ng PAL sa ngayon, pero anumang araw ay magbibitiw na rin. Sa kwento ni Captain Abel, hindi raw simpleng usapin ng pera ang dahilan ng kanilang pagtalikod sa PAL, kundi ang mababang umanong pagtrato sa kanilang mga piloto. Nitong taon lang daw tinanggal ng PAL sa trabaho ang may 11 senior captain at mga junior officer dahil nagbabawas daw ng Airbus ang PAL. Sa dokumentong ito, makikitang dalawang opsyon daw ang inilatag sa mga junior officer. Una, ang tanggapin ng termination at pangalawa, ang piliing mag-leave ng walang bayad. Sa ikalawang dokumentong ito naman na ibinibigay sa mga pilotong tinanggap ang leave without pay, malinaw na sa mas maliit na Air Philippines na sister company ng PAL sila magtatrabaho. Nakasaad din sa dokumento na sa pagkakataong ito, wala silang vacation at sick leave at wala na ring benepisyo. Tingin ng mga umaalmang piloto, gusto raw silang gawing contractual ng PAL. Kapag ikaw ay pumili ng leave without pay, ikaw ay papali pa rin sa Air Philippines. At dito, ang sweldo mo ay kalahati at wala ka ng benepisyo. Pakiusap ng mga piloto sa palasyo, sana'y makita raw ang tunay na problema at hindi magpadala sa mga anilay ligaw na issue. Nais po lamang namin magsilbi sa ating bayan at mabagyan ng magandang kinabukasan ng aming mga pamilya. Napilitan lang po kaming maghanap ng trabaho sa ibang bansa o sa anumang airline dahil pinagpipilitan sa amin ang mga trabaho na malaking mawawala sa amin. Let's face the problem head on. Huwag tayong magturuan. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Para sa panig ng Philippine Airlines, makakausap natin